So tayo ngayon ay pupunta ng Tikub Lake. Papasyal ko kayo sa Tikub Lake sa Chaong. Oh my God guys, grabe dito oh. Parang nasa Baguio. So ito nga pala ng Tikub Lake ay yan. Dito nga pala sa Chaong, Quezon. Ito nga pala yung isang parang yan. So what's up mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong kay Uncle na Film Vlogger. So time check natin is 5:06. Ngayon ay February 27, 2026 no. So tayo ngayon ay pupunta ng Tikub Lake. Papasyal ko kayo sa Tikub Lake sa Chaong. So ewan ko lang kung natatandaan nyo, parang actually na-upload na i-vlog ko na to dati, kaso nga lang nagkaroon siya ng problema sa copyright, kaya dinilit ko yung video natin para iwas violation na din na sa YouTube ano. Pero ngayon iuulitin natin yung video natin at papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Tikub Lake. So mas maganda ngayon kasi mas maaga tayo nakaalis, so possible maabutan pa natin yung sunrise doon. Tapos siya magana lang tayo doon, tatambay, ikot, tapos kakape, dala ko yung ano namin, yung lutuan namin, saka yung table and chair namin. Tapos yan, papakita ko rin sa inyo mamaya yung isang shortcut na na-vlog ko na din, pero papakita ko sa inyo pa uwi na kasi medyo madilim pa ngayong umaga. Wala masyadong ilaw pa doon kasi hindi pa masyadong tapos yung kalsada. So mamaya umaga na lang mamaya na lang pag uwi ko papakita sa inyo para at least maliwanag na no. So yan, welcome sa bagong episode nga pala ng ating Radventure. So let's go, samahan niyo muna ako. Biyahe muna tayo. Grabe mga Rads, sobrang lamig ng alis na atin ano. Para tayo nasa ano parang bumalik tayo din sa kay Mama Yuse campsite para tayo napalapit sa Tagaytay. Grabe lamig pumapasok sa jacket saka sa gloves. Ako lang kung kita naghahamog na yung helmet ko. Ako kita sa camera, ano, hamog. So yan mga Rads, nandito na tayo sa San Juan Alaminos ano. So sa mga nakakaalam, ito yung shortcut papuntang Calabarzon ano, yung sa may ginagawang TR4, yung yan sa may daan na to, yan dyan sa may kantuhan, dito sa may Caltex, sa may ginagawang Jollibee. So dito tayo dumaan ano. Tapos mamaya pagdaan natin sa shortcut, dito naman ang labas natin. So ang mangyayaring shortcut nito is from Alaminos, ang labas mo na ay halos padulo na ng San Pablo. So ibig sabihin halos malapit ka na sa Chaong no. So malaking bagay kasi malayo na yung lulusutan mo from Alaminos mismong bayan ng Alaminos. Madalas traffic dyan lalo na pagka special days. Tapos naman pagdating mo ng San Pablo, dadaan ka ng SM, isa sa nagtatraffic, dadaan ka ng medical, doon sa may kantuan Santa Monica medyo nagtatraffic din doon, or kaya doon naman sa may Sambat nagtatraffic din doon. Tapos kung dadaan ka ng bahay ng San Pablo, nagtatraffic din doon. Doon din sa may Franklin, sa may 7-Eleven lumang si Living nagtatraffic din doon. So malaking bagay yung daan dito papunta sa Chaong, dito sa may shortcut na papakita ko sa inyo. So vice versa yan, from Chaong to San Pablo, from Chaong to Alaminos, or Alaminos to malapit na sa Chaong. Pero San Pablo pa rin lalabas ano yan, malapit na nga kay sa Chaong. So malaking bagay. Kaya ito papakita ko sa inyo ngayon, update ko kayo. Pero pagkakaalam ko hindi pa rin pwede ang kotse doon, so mga motor pa lang din muna. Pero mas madali nang dumaan sa paggamit ng motor kumpara nung dati. So papakita ko na lang din sa inyo mamaya para may idea kayo. So peace out muna. So yan guys, nandito na tayo sa kantuhan dito sa may Calabarzon. So pagdating nyo dito, pwede nang daanan tong bagong gawang kalsada Yan, dito nang daan, hindi na dito sa kanan. So medyo maliit pa lang pero at least hindi na lubak-lubak lalo pag naulan Yan. Dito sa may sa may San Roque, Alaminos. Alaminos o San Pablo na ba yan? Siguro Alaminos pa din yan sa may San Roque. Yan, tapos dito nakakaliwa na kayo, diretso na to dito. May lusot ng Santiago, may lusot ng Santa Monica. Tapos
Tapos doon tayo pupunta sa may, ang lusot ay may daan papuntang Lumang Libingan. Doon na tayo lalabas. So yan guys, ano lang tayo, takbong may karga. Mabagal lang ang takbo natin. Hindi karga na karga sa makina, yung karga na as in baggage. Mabagal lang ang takbo kasi ang lamig. Dapat pala sinuot ko din yung ano, yung ano ba yun, yung mahaba, yung pang swimming. Dahil sinuot ko rin pala yun para hindi tagos yung lamig. Natagos sa jacket yung lamig. Yan. Yan mga rason, dilim oh. Naka-driving light pa tayo na. Paano pag wala? Oh, dilim. At biglang malalabas na nakaputi dyan sa unahan mo, no? Ang dilim eh. Lalo na doon sa may pag-aahonan doon kasi may putol pa na kalsada. Eh, pag-aahon mo doon, wala na masyadong bahay talaga. Siyempre, delikado. Mahirap na rin. Hindi na mahirap na mo magpakampante. O kaya baka mamaya maka-aksidente tayo dun. Wala nakakaalam. Walang makakakita sa atin. So may madadaanan pa naman kayong ano guys, mga dalawang parte na ganito. Nadaanan natin yung huli kanina. Tapos ito yung isa. Pero mas maganda ngayon guys kasi hindi na siya putek. Parang tinakluban siya ng ano, na parang graba, mga ganyan. Parang mga gano'n, tinakluban yung pinakalupa. Kaya hindi siya maputik. Ang problema ano lang sa kanya yung magamok. Pero okay lang yun. Mas delikado yung maputik lalo pag naulan. And kakaliwa na tayo dito guys. Okay. Dire-diretso lang to. Ang labas natin ay sa may Lumang Libingan ng San Pablo. Kung taga San Pablo ka, alam mo na yun. Tas yung sa likod naman natin papunta yun ng Santiago. So may daan naman doon papunta doon sa Mini Tayak. Dire-diretso nyo lang yun. Tapos pag magtanong-tanong lang kayo, makikita nyo na kung nasaan yun. So yung mga rods, nandito na tayo sa may kantuhan, sa may stoplight. Yung sa kanan natin, ito yung Lumang Libingan ng San Pablo. Yung memorial cemetery na daanan na natin. And so yan mga rods, time check natin is 5:47. So nandito tayo sa yung lalabasan na sa shortcut. Kung halimbawa doon tayo dumaan kanina sa shortcut na sinasabi ko sa inyo, dito ang labas na sa may kaliwa Tapos dito lang siya sa kantuhan ng Bulaluhan ni Juan. So halimbawa naman na nalilito kayo, for example galing kayo sa Chaong, tapos hindi nyo alam kung saan kayo dadaan para makapunta kayo ng shortcut. So dito lang i-google, kahit i-google nyo na lang yung Bulaluhan ni Juan. So makikita nyo yan dito sa tapat, nag-google naman yan. Diyan kami kumain nung kami ay papunta ng Lubo. So tapos kakaliwa lang kayo dito, dire-diretso. Basta dire-diretso lang kayo, dire-diretso lang yung daan, kanto, dire-diretso lang. Tapos makikita nyo dyan yung parang medyo putol pa na tulay. May mga nag-a-assist naman doon pwede kayo magpatulong doon kung paano pagliliban ng motor kasi may daan naman siya sa gilid na manipis. So pwedeng motor doon. Hindi pa lang pwedeng sasakyan. So yun mga rods, nandito na tayo kaagad sa arko ng Quezon. So umalis tayo din sa labasan sa shortcut na pinanggalingan natin ay 5:48. Dumating tayo dito ng 5:53. So hindi pa hapit yung takbo natin yan. Yung normal na takbo lang natin. So most probably mga 5. Pagpalagay natin 5 to 10 minutes yung biyahe simula doon. So malapit na lang. Kumpara naman natin kung halimbawa na doon kayo dumaan sa mismo sa National Road o sa dadaan pa kayo ng bayan ng San Pablo, talagang ipit kayo. Lalo na pagka weekends. Weekends. Bagay weekdays ganun din parehas lang Kasi may mga pasok, ang daming tao. Pag weekends naman, siyempre may yung mga nadaan naman ng San Pablo, sabay din, mga traffic din. So yan, medyo mas maano dito, mas maganda yung talaga, mabilis. Then sa shortcut na dadaan din natin. Oh my God guys, grabe dito Parang nasa Baguio. Sobrang kapal lang. Ayun ko, hamog ba to? Usok? Pero hamog, power ko hamog Oh, grabe. Buti na lang meron tayong fog light. Yan, zero visibility na guys
Grabe, ganito pala sa Chaong. Ngayon lang ako nakadaan ng gantong sobrang hamog. So yun guys, pagdating nyo dito sa Geneva Dealer Motorcycle Sales Corporation, kakaano na kayo dito sa may kantuhan na to, sa may crossing na to mismo. Ang kantuhan sa may Royal Star. Kaano na dito guys ha. Hindi na ako na Google Maps kasi sabi ko nga sa inyo, nakapuntahan ko na to. Nakapunta na tayo dahil sa Tikub Lake ano. Kaya saka nandito rin kasi malapit yung bahay ng ate ni Eliza ni asahan ni Mrs. Yan. Malapit lang din dito kaya nakagamay ko na rin yung dahil pumunta dito no. So, dire-diretso lang kayo dito guys. Mamaya papakita ko sa inyo may kantuhan tayo na dadaanan. Titigilan. Yung kantuhan na yon, kakano na ulit tayo. Tapos dire-diretso tayo, papasok na tayo nun. Malapit na agad yung Tikub Lake. So yan guys, pag andar nyo ng konti, makakarating kayo dito sa kanto ng papuntang Ayusan 1, Ayusan 2. Yan, dito kayo titigil. Tapos makikita nyo tong NTN na gasolinahan. Makikita nyo tong kanto. Kakano na kayo dito. May makikita naman kayo ditong Tikub Lake sign. Tapos meron din pala ditong campsite Mountain View Campsite. So hindi pa natin napupunta niya. Pwede ko pala sabihin kay Eliza. Papunta ng Ayusan 1, Ayusan 2, San Pedro, Aquino, Tamisian, Bukal. May naman, may karatula. Dire-diretso lang tayo dito guys. Siya, dahan-dahan kayo dito guys. So, may mataas dito na parte yan. Tapos ito, madadaanan natin tong bridge. Itong tulay na bakal dito. Dahan-dahan lang kayo dyan kasi syempre madulas yun eh. Ayan, ilog Grabe ang dulas. Yun, pwede maligo yata dito, pwede mamingwit Matas para may dam doon. Dito tayo guys. Ang palatandaan kapag madadaanan nyo yung Tikub Base madadaanan nyo yung Tikub Lake ay meron kayong makikita na isang daan na sobrang malubak. Meron kayong makikitang daan na sobrang straight. As in straight talaga siya. Yan, malubak. Yun, so pag nakakita nyo yung isang straight na daan na yun, doon na yun, kakaano na kayo doon. Wala nang duda. Yan guys, may crossing dito. Nakalagay dito ay Tikub Lake this way. So dire-diretso pa tayo guys. Yan. Pagdating dito sa mga baka na to pag lampas dito, medyo malapit-lapit na yan. Alam ko dito yun, around here somewhere. Basta antabayanan nyo lang sa bandang kanan yung daan. And so yan guys, ito na. Ayun buti meron na silang mga karatula na ganito. Tikub Lake this way, Tour of the Nation. Nagkaroon pala ng event dito kaya may mga karatula. This way, Tikub Lake. Ayan makikita sa buong daan na to. Yan, ayun yun. Yan, so what's up mga rads, nandito na tayo sa sign ng Tikub Lake. At sobrang hamog ngayon dito guys. Kung nakikita niyo sa camera, sobrang hamog, grabe. So ayan guys, punta tayo dito. May mga signage dito. Bawal maligo sa lawa ng Tikub. Hindi ko alam kung bakit. Mula sa lokal na pamahalaan ng Chaong. Ba't kaya delikado? Ano kaya meron? Marami na siguro nalunod, ganon? Yan guys, comment down below kung alam nyo kung bakit bawal daw maligo dito sa lake ng Chaong. Sarap tayo ng magandang pesto kasi malapit na mag sunrise ikot lang tayo na konti. Yan, so what's up guys, time check natin, nakahanap tayo ng magandang pesto ay basta di ko na makita ang oras. So yan guys, ganda nung sikat ng Tikub Lake ayun kulay orange yung pinaka-araw. So yan, meron na tayong pupwestuhan, punta tayo dun sa tabi doon.
Tapos set up natin yung ating dalang upuan. Tapos luto tayo pain tayo ng tubig. So what's up mga Rads, no? Dito na tayo. Tamang painit lang ng tubig, tapos magkakape. At pa sinama ko na rin pala si Elisa dito, no? Tama-tama sa stop po, nakalakad-lakad. Tama na, next time. Pagka sabay diretso sa kila Ate Agatha. Tambay doon, no? Ayos din, no? Sarap ng dito pag umaga. Gantong panahon. Sobrang hamog. Saka ang ganda pala ng sunrise dito. Dito talaga, ang the best dito ay sunrise. Sunset kasi doon mangyayari ang sunset. Dito sunrise. Talagang kitang-kita mo yung bundok. Ako kung anong bundokan, wari ko, Banahaw yung nakikita dyan. Tapos yan, magkakapilan tayo. Yan. Yan. Ayan ang kape guys. Ano lang to? Yung herbal na kape. Hindi na tayo nagkakape ng kape talaga. Yung may caffeine ito, herbal na to. Mura lang to guys ha. Sa online ko lang binilto na. Sa 100 plus lang yata. At least herbal. Parang, alam mo yung ramdam mo pa rin yung feeling na nakapagkape ka. Pero, wala siyang caffeine. Yun ang maganda sa kanya. Ito maraming basura naman dito guys. Kaya, okay lang magkat pa tayo. Saglit na naman tayo. Ambil tayong asukal. Naiikot na po ba yan, kuya? Maganda lang po sa Lusungan po. Putol pa po ang kalsada. Opo. As in, talagang di makakaano motor, no? Hindi po, ang ganda lang po motor. Bababa lang po kayo. Bababa, lalakad na po, ganyan. May babaan po doon. Lusot naman po motor. Kumanang kayo. May daan na po doon. Kakaliwa, pagbaba, papunta ko kayo dito sa Aquino. May daan na po doon, ganyan. Pabayan mo. Hindi pa po natatapos sa paikot, ano? Hindi pa. Ba't bawal pong paliguan din sa baba? Kung po, yan po biglang lalim. Ganun po. Hindi siya yung paganyon, paganon agad. Bigla kagad doon, kaya pinagbabawal ko namin pag... May mga narunod na po din eh. Meron ako matagal na ako. Matagal na po. Kaya hindi ko namin. Kaya po pala nagutom, may mga doon, may mga sign. Oo, may mga... Nilagay dahil ngayong mahal na araw, dadagsayin ko yan ng mga langoy Ganun po. Pinupunta kahit bawal. Talagang may mga pasaway din po talaga, Oo, napakadami kong pasaway. Ayun la. Kaya talaga namang napakadami na signage. Wari ko naman eh. Kasi wala din eh. Pagka talagang pasaway, lulusot daw rin po eh, no? Ganun po pala. Sige po, thank you po kuya. So yan, dun sa palusong daw pala ay putol na ang kalsada, no? So hindi daw madadaanan. Pero may lusot na daw dyan, papuntang bayan daw, saka papuntang Aquino. So hindi ko na alam kung saan yung banda. Sa mga taga-Chaong, alam nyo na kung saan yun. Tapos yan, kaya pala bawal, may mga signage na bawal lumangoy, bawal dyan sa kasi sobrang steep daw pala ng niya, ng pagkatubig. So, syempre, yun, delikado kasi biglang lalim. So, yan daw kasi kaya nilagyan nila ng mga signage kasi marami daw talagang pasaway na
Lalo ngayong magmamahal na araw daw, talagang dinadayo daw to ng mga maglalangoy daw, ganyan. So kung saan saan daw nakakalusot, kahit may mga sabi na bawal, may mga karatula na talagang may mga pasaway pa din na nakakalusot. So yan. So ito nga pala Ticob Lake ay yan, dito nga pala sa Chaong, Quezon. Ito nga pala yung isang parang almost perfect circle na lake dito sa Chaong. Isang magandang lake. Sayang nga lang hindi pa natatapos yung daan niya paikot. Kung matatapos siya, sigurado dami lalo ditong pupunta mga riders at mga nagja-jogging. Sigurado dadayuhin yan dito. Tas dito nga pala pagka ganito may mga tindahan na dito na marami ng tindahan. So yan, may mga kapeng barako, pag almusal, may mabibilang kayo ng mga biskwit, kape. Ewan ko lang, siguro meron din yung mga cup noodles kung gusto nyo. Tapos pagka weekend, swari ko, maraming tao dito, marami nagtitinda. Kasi kaya mapapansin, kasi meron ng mga stall ng mga coffee shop. Pagka ganyan may mga stall ng mga coffee shop, batik yan, ibig sabihin dumadami ang tao, madami tumatambay. Mga paumaga, pahapon, yan ganyan, sunrise and sunset. Maganda rin pala ang sunset dito kasi doon ang patak ng araw sa may bandang puno. Oo, kita sa camera, sa bandang puno na yan. Sa bandang puno, sa may bandang bundok. Hindi ko lang alam kung anong bundok yan. Tignan nyo yung ano. Ewan ko kita pa sa camera. Kasi halos dun sa lampas gitna ng bundok, may bahay pa. Ayun, may nakatayong bahay dun, struktura. Hindi ko lang kung bundok ba yun o ano. Tapos hindi ko lang alam kung anong bundok to eh. Hindi naman to yung nakikita sa amin eh. Tapos parang medyo plain pa siya dun sa bandang gitna. Medyo pa may papatag pa ng konti. Tapos spakyat. Ganun. Ayun, pero ngayon weekdays, Biyernes ngayon nga pala eh. Biyernes natin piniling pumunta para kakaunti pa yung tao, halos solo pa natin. Ayun. May pauti-uting napunta, naglalakad, walking, ganyan, papainit. Tapos maganda dito, may mga view deck siya. Hindi ko lang alam kung ilang, tatlo yata meron doon. Doon yung pinuntahan natin na isa sa may papunta ng Ticob Lake. Dito sa mismong signage ng Ticob Lake. Tapos kanan, meron doon parang view deck. Kaso nga lang, maraming puno sa harap, harang, hindi mo makikita as in. Ultimo, kahit yung sunrise wala, hindi mo makikita. Dito meron, tapos pagkakalang ko meron pa dong isa yun. Kasi nakapag-store na tayo dyan dati, kaso nga lang putol pa yung daan. Tsaka hindi na tayo tumuloy. Tambay-tambay lang tayo dito. Pwede rin dito mag-picnic, kaso nga lang hahanap lang talaga kayo ng hawan na parte. Kasi syempre pag tanghaling tapat, sobrang init naman. Dami signage dito, hindi na nagkulang yung lokal na pamahalaan dito. Disiplinadong turista, katuwang ako sa pangangalaga ng kalikasan sa lugar na ito. So yan, pagka yung mga basura nyo, tapon nyo naman sa tama. Pero madalas kasi yan yung mga yung mga nadayo ay ng mga minsan, hindi naman lahat syempre. Pero may mga talagang pasaway din. May mga pasaway na basta na makatapon ko sa katulad may mga plastic. Minsan yung pagka nagja-jogging o pagka tinamad na magbitbit, tapon na lang sa gilid. Hindi nila alam kada isang tapon na yan, uti-uti sa dami ng taong pumupunta. Kung lahat ng yun ay may magtatapon ng isang balat ng candy, talagang hindi lilipas ang ilang taon wala na. Papangit na to. Ayun, bawal bumaba o lumusong sa lawa, papanganib. So yes, may mga narulod na rin daw, pero matagal na panahon na rin daw naman. Pero syempre, ang lang naman nila syempre mas maganda kung wala nang kasunod, pero di ba? Yan, actually may mga pababa dito. Pwede kang lumakad dyan, pero syempre ang lumalakad dyan yung mga lokal. Mga lokal na dito ang pupunta dyan lumalakad. Pero sila dyan mga siguro may merong mga fish pond. Ako kita sa camera yan parang malaking dome. Kita ba yun sa camera ko? Parang malaking dome. So, akala parang alam mo parang basketball court, pero malaki siya sa basketball court kasi from here to there, medyo dapat malit lang yan kasi malayo na ano kaya yun baka company. Ganun. Ganda lang mo dito, lawa sa kaliwa, kanan naman ay bundok. Tahimik na tahimik pa, wala pang ingay. Sampalo kasi medyo congested na. Tapos medyo katulad na yung sa araw, nakita ko may nagsusuntukan dun sa Sampaloc Lake. Mga kabataan. Ba yan, mga kabataan? Bis na
nakatulog na sa bahay. Nakuha pa magsuntukan sa Sampaloc Lake. Dami doon naglalakad oh. Dami nag-walking. Ang ganda. Saka maganda dito, may nagwawalis talaga dito. May nagwawalis na siguro sa barangay yan. May nagwawalis. Kaya yung mga basura nyo, ipakita pa lang din sa maayos na basurahan. Actually, maraming ang basurahan dito. Yun. Sa magkabila, doon saka dito. Yung iba kasi tamad eh. Pagka malayo yung basura, tinatamad na maglakad. Basta na hinahagis, lalo sa mga gilid-gilid na yan. Oh. Pero dito, yan si Kuya, shoutout kay Kuya ko. Anong pangalan mo? Pasensya na, di ko natanong. Talagang pinupulot niya parang dito. Sa paligid yan. Bukod siya nagwawalis pa siya dito, umiikot siya dito. Dito yan, umiikot siya dyan. Para mamulot ng mga basura. Kasi alam niya rin naman na yung iba, basta-basta ganyan-ganyan. Malakad siya dyan. Para mamulot ng basura. Tapos meron dito mga panaka-naka. Konti lang yung fish pan dito, syempre. Tapos yung bundok, dalawa, malaki. Shout out kay La Kuya. Yan, dalawa sila ni Kuya na nagwawalis. Masipag na nagwawalis dito sa lugar. Sana magkaroon ng ano dito. Sana may maglagay dito ng campsite. Ano? Ganda ng ano dito, pwesto. Kung magkakaroon ng campsite. Campsite na alaga, maayos. Yan. Ganda ng ano dito, tahimik lang. Kaya mo tinatawag ko. Diba pagbabaan, ano pa yun? So what's up mga rads, paalis na tayo na. Ano, ang ganda ng ano, hindi maganda lang din yung tempo natin ngayon, medyo maulap eh. Pero kung hindi yan maulap, ang init na dyan, sigurado. Pero hindi pa naman ganun, hindi pa naman masakit sa balat kasi ano pa naman eh, alas 7 pa lang yun. So yan. Yan, paglampas nyo doon, meron pa ditong view deck. Dito kami dati pumesto. Yan na. Yan, problema na nga lang dito guys, medyo marami ng puno, medyo harang na. Yan na. Yan, medyo harang na nga lang dito, kaya wala ka masyado makukunan dito na ano. Pero ang sunrise pala doon yata, ay doon banda. Dito kami kumain. Nagdala kami ng pagkain dito, kumain kami dyan sa gilid. Pero dito medyo parang paras lang din doon yung sa Lilong. Parang dito mas mahaba na yung kalsada. Ayun no. Oh, mas mahaba na yung kalsada dito kasi dito hanggang diyan lang dati. As far as I remember, ayun nga. Ayun, hanggang doon pa lang din. Oh, wala, hanggang dito pa lang din talaga. Tapos doon naman daw sabi nila hanggang sa may paglusong, yan, doon pa lang. Oh. Bawal pumasok sa lugar na ito, masukal at walang daanan. Hindi pa tapos. Sana matapos nila to, no? Ayun, may daan dun. Baka may bahay kasi dun, siyempre. Sana matapos na nila para lalong maging tourist attraction to ng Chaong Quezon. Itong Ticob Lake. Ang ano lang talaga dyan, aalagaan lang kasi katulad dyan, may mga basura, ganyan. Yan guys, dito mas maganda nga, mas kitang-kita yung ano dito. Ticob Lake oh. Mas magandang view dito ng Ticob Lake. Yan, doon tayo galing sa view deck na yun eh. Sa kabila. Dito kitang-kita, kakaunti lang talaga ang fish pan niya oh. Kaya maganda dyan pagka ganyan, hindi siya masyadong malansa. Doon kasi sa isang lake ng San Pablo, maraming fish pan doon isa. Pero ngayon bawas na naman, dati sobrang daming fish pan. Parang syempre, nasa bayan siya na lake. Lumansa yung tubig sa sobrang overpopulated na yung ano dyan, yung pinakalawa ng mga isda kasi igawa ng mga fish pan ga sobrang lansa, binawasan, medyo hindi na naman ngayon.
So yun, no? Sobrang tahimik lang niya, no? Sobrang kakaunti pang ano. Wala, ilang piraso lang. Mabibilang mo sa kamay ang fish pan dyan, no? Siya, 2, 3, 4, 5. Tapos parang ano niya pa, sobrang raw. Sobrang ano pa, fresh pa tong lake na to. Kita mo yung mga puno, sobrang kakapal ng ano, ang kakapal ng mga baging niya, ganyan. Pero sana mabuo nila yung kalsada para mas dayuhin pa tong Ticob Lake ng Tiang Quezon. Yan, so mga Rads, palas na tayo dito. Time check natin is 7:38. So saglit lang naman tayo, nagkape-kape tapos tambay, then pinakita ko sa inyo. Tapos ayun, nagtanong lang tayo ng konti tungkol dito sa lake na to. At ayun nga, nalaman natin yung tungkol sa bakit hindi siya pwedeng liguan na pinagbabawal liguan, ganyan. Nalaman natin na putol pa rin yung kalsada doon. So ayun. Tapos itong nasa kanan natin, isang napakalawak na, hindi ko alam kung ano to, parang pastulan ng baka, hacienda, ano ba tawag dyan, hacienda, bakaan, may mga ano pa siya ng patubig, para hindi mamatay yung mga damo, ikot-ikot yun. What's the matter? Binabato ng mga lalaki tapos hinaharangan itong itrap. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yan mga Rods, nagulat tayo, may kaguluhan sa kalsada. So hindi ko alam kung hinabol pa nung isang nakatrack na malaki. Kinumpronta nung nasa maliit na truck yung isang malaking truck Tapos yan mga Rods, buti na lang talaga at hindi sila masyado nagpang-abot. Kumbaga wala, kahit pa paano wala naman totally na nasaktan sa kanila. So yun guys, nandito na ulit tayo sa kantuan doon sa may Sharkata na. Yan, tatandaan nyo lang, dito kay Bulaluhan ni Juan, kakaliwa na kayo. Yan. Marami nakaparadang dito, truck. Dahan-dahan lang tayo mga Rads. Yun. Yan, may mga parisan din dito. Kung ayaw mo ng bulalo, pares. Tapos dito, dire-diretso lang tayo dito guys. Susunsunin nyo lang naman yung kalsada na to. Basta dire-diretso lang, may mga kantuhan, dire-diretso pa rin. Kaya kung ano nyo lang dyan, dediretso, susunsunin nyo lang. May mga ano pa dito, Balwegs, Goto. Pagdating dito sa kantuhan na to, dire-diretso lang ito. May nakalagay na road close kasi hindi pa bukas talaga yung pinakakalsada sa mga sasakyan. Pero sa motor, makakalusot naman tayo. So, let's go. And guys, sa parting to ay putol pa rin ang kalsada natin dito. Kaya dito tayo sa dadaan sa kanan. Yan, may daan naman sa kanan yan. Bypass sa gilid. Ito kukunti na to Sana matapos na nila. May cake pa sa gitna. ayun na lang, konti. Ilang metro na lang yan. Tapos may ilog dito sa baba. Wala, panis. Tapos na dito, dire-diretso na lang ulit. Ayan guys, tas ito yung putol. Pero kakaunti na lang to, hindi ko alam ba't ayaw pa nilang ayusin. Ito yung putol na kalsada Makakadaan pa kaya? Dadaan lang tayo sa kahoy. May kahoy dito na daan. Dito yan. Dito ba? Dito ata. Hindi Baba tayo. Yeah. Bigay tayo ng bariya. Tayo ng bariya pa tayo dito.
area. Ay, sorry. Nalaglang. Thank you po. So, yan. Ayun, kakaunti na eh. Yeah. Kakaunti na lang yung ano, sana matapos na nila, no? Para makadaan na rin tayo dito. Tapos ito, kahit basta kahit doon lang doon sa may kanto na yun, doon lang ang magawa. Kahit dito, kahit lupa to, pwede na to eh. Sa sasakyan, kaya na yan. Kahit pa siguro na ulan, basta patag lang. Tapos doon, pagdating sa may paahon, sementado na. Okay na sana. So, ayun yung shortcut dito guys. Kaya, pag alam mo tong daan na to, at halimbawa na nakamotor ka, manggagaling ka sa Totomas, Alaminos, ganyan, eh sobrang bilis na lang papunta ng ng Chaong. Ano ba, magra-rise kayo papuntang Chaong. Ang bilis na lang ng ng biyahe nyo kasi ang laki ng malilibanan nyo sa bayan ng Alaminos, malilibanan nyo rin ng bayan ng San Pablo, iwas traffic. So ayan, at least nagkaroon kayo ng idea kung hindi nyo pa alam, pero yung mga taga dito naman sigurado alam na ito eh. Tapos yan mga Rads, dito ko na lang din tatapusin ang video natin for today's adventure na medyo ma-action. Ayan, basta ingat na lang lagi sa kalsada at magbao ng maraming pasensya. Ayun lang naman yun. Tapos yan, kung nandito ka pa rin sa part ng video na to, is maraming salamat. At huwag nyo kalimutan mag-follow sa ating Facebook page and mag-subscribe sa ating YouTube channel. Iwan na lang kayo ng like and comment sa ating mga video. And pwede nyo na rin i-share para sagad na sulitin nyo na rin. So yan mga Rads, ito ang inyong Kuya Rad TV, ang inyong Kuya Uncle na feeling vlogger. At abang na lang kayo sa ating susunod na rides or camping adventure. At yun, time check is 8:15. Ito, dire-diretso na naman pupunta sa amin. Kuya Rad, peace out.